Ah, okay. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan saan man panig ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode. Nakipagkasundo o may nagkaroon po ng deal o agreement ang Pilipinas at China para po dito sa walang katapusan na mission o yung supply mission ng Pilipinas sa ating mga sundalo diyan sa may Ayungin Shoal na nagiging ano po no, nagiging marahas na po lately. Kaya nga po sinasabi ko nga na nakakatawa nga yung pagpe-present po dito ng mga vlogger tagumpay po ni Pangulong Marcos. Sabi ko, tagumpay ba yun? Pinalala mo na yung sitwasyon. Yung pala, babalik din. Kung tatandaan po ninyo, balak po nila na isisi po kay Pangulong Duterte yung yan pong nagaganap sa West Philippine Sea. Pero dahil po lumala na lumala at napansin nila na yung miski po yung US nga gusto ring maging tahimik tayo diyan. Yun nga po naging ano no na kinakailangan nila sumunod miski sa US. Yan po ang naging resulta. Sayang ang mga pagkakataon. Napasama pa tayo sa mga foreign investors. Okay, pag-uusapan din po natin sangkatutak pong fake news yung pinalalabas po nitong mga vlogger at saka mga hindi ko po alam kung ano tawag, vlogger din ba yung tawag doon sa mga nagpo-post ng mga balita sa mga social media. Yung hindi po sila nagpapakita, nagpo-post lang. Vlogger din yata yun. Meron pong ilang mga fake news po dito na o fake interpretation o panlilito. Okay, isa pa po. Oy, Norberto Puentebella, thank you very much sa 25 Hong Kong dollars. Ito naman po si Edsel Lagman ay nananawagan po na imbis daw po na mag-promote po ng popularity yung survey company ay dapat daw po nagpo-promote ng voter education. Grabe. Hindi ko maintindihan kung matatawa ako rito o hindi. Okay. At hinahanapan po yung mga oposisyon, yung nagsabing mga tunay na oposisyon. Bakit hindi po nyo ino-oppose yung paglilipat ng 80 billion na pera ng PhilHealth? Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po, sabi na nga mga engot tong mga kalaban natin dito sa Twitter eh. Kasi hindi po nila nauunawaan pala, no? Yung mga wala po silang idea kung ano po yung tinatawag na echo chamber, no? Pinapaliwanag ko po 'yan eh. Ngayon ko po naunawaan, kaya pala lakas na lakas sila sa kanilang sarili kasi ang pinakikinggan lang pala nila o pinanonood yung kanilang echo chamber. Mamaya po patutunayan natin yan. Okay. Ano po ba ibig sabihin ng echo chamber? Ang echo chamber po kasi, dito po, AI na po yan eh. Yung nagbibigay, marami pong videos. Magtataka po kayo, di ba? May mga kilala kayo na vlogger na hindi ko kilala. Siguro inisip nyo, to si Badong, bakit hindi niya kilala yun? Yung po kasi, AI po yan. AI po yung nagbibigay sa iyo ng mga kunwari pinanood mo to si ganun, pinapanood ko si binubuksan ko si Jared hindi para panoorin, para tignan yung pamagat, 'di ba? Tsaka lagi kong sinesearch yan si Jared tsaka to si Abe, 'di ba? Para lang po maunawaan ninyo, no? Na hindi ako nagloloko pag sinabi kong hindi ko pa napapanood yung mga yan. AI po yung algorithm. So, ibig sabihin, dahil lagi kong sinesearch si Abe tsaka si Coach Jared,
Lagi po silang nag-a-appear sa aking YouTube. Tapos pinag-aaralan din nila ng ng algorithm na AI, hindi na po tao. So yung mga kapareho nilang pag-iisip, yun ang ibibigay sa akin, mga feed sa akin. Kaya pag yung mga bisdak, yan sila bisdak, yan. Pag lagi mo silang pinanonood, lagi kanilang na-update ng YouTube. O ngayon, ang echo chamber po, kaya po takantaka yung mga loyalists, no? Bakit iyan wala naman nang naniniwala sa mga Duterte. Bakit parang ang lalakas pa rin ang loob nito mga vlogger? Paano? Ang napapanood lang nila at nababasa lang nila news tungkol lang po sa mga kay BBM, papuri kay BBM, papuri kay Martin. Tapos magtataka sila, 'di ba? Panay papuri kay BBM at kay Martin. Tapos lalabas ngayon yung survey ng Pulse Asia. Takanta sila, paano nangyari yun? 'Di ba? Nakukuha nyo. Ganun po yung echo chamber. Yan yung problema ng mga dilawan noon. Kaya takanta sila, paano nanalo si BBM Sara. Ngayon, patutunayan po natin na may echo chamber tong mga kalaban natin. Kahapon, ang dami pong vlogger na nag-cover kahit nga po yung mga wala doon. No? Kumuha na lang sila sa SMNI tapos inaano nila na parang naroon din sila kasi post ng SMNI yun, kinuha nila, nagbo-broadcast nila. So halos lahat, siguro mangilan-ngilan lang yung mga Duterte vloggers na hindi po nag-vlog sa Liwasang Bonifacio. Pati po yung mga nasa bahay lang. Tinitignan ko, kumuha lang pala sila kasi tinignan ko kanina Tinignan ko kanina yung mga wala naman to doon paano? Di SMNI lang ang kinuna nila. Ito po ang sabi ng nung isang nabubuhay sa echo chamber ng mga BBM. Lang po ako na meron palang mga ganitong tao. Tignan niyo to. Sabi niya, isa nagngangalang Bong. Wag na nating apelyiduhan. Mga DDS, bakit walang binalandra sa SOCMED na mga larawan, video sa ginawang pagmumura, flap rally nangyari kahapon? Nahihiya ba sila na nilangaw at 100% flap? Tapos may 1,080 siyang view. Sabi ng mga nagre-react sa kanya, ha, oh yeah, where is it? Nasaan daw yung mga video? Tinago raw ng mga natin. No? Tinagaw raw natin, wala raw naglalabas sa mga DDS vlogger o sa mga DDS ng video no naganap kahapon. Yan po ang patunay na kanya-kanya pong echo chamber. No, wag po kayong magtataka kung bakit po pag sinasabi ninyo na, boss, napanood mo ba si ganun? Sino yun? Kasi hindi ko po sila napapanood. Yung mga sinasabi nyo sa akin, Lacalle, yung mga kung sino-sinong vlogger, hindi ko po talaga napapanood sila. Ganun po yung tinatawag nating echo chamber. O yan po halimbawa, akala niya, itinago natin dahil flop. Ang problema niya kasi, hinahanap niya sa mga BBM vlogger. Bakit naman ilalabas ng BBM vlogger? Punong-puno. 'Di ba? Yun yung katangahan. Tapos babatikusin nila na tinatago ng mga Duterte vlogger yung kanilang tinago ba namin? Ang dami kong views kahapon. 'Di ba? Kaya nga ako umatin kahit ako ay para akong nasa pugon. Tuwing magkakaroon, lalo na diyan sa Liwasang Bonifacio. Lahat po na rally diyan hindi ko natapos Dahil para ako nasa pugon diyan Pero malaki po ang views namin. 60,000 na ako diyan sa yung kahapon Tapos hindi po nila nakikita. Akala nila tinatago. Ganyan po ang iniisip ng BBM. Bakit
Laos na yung mga Duterte, bakit ang taas-taas pagdating ng survey? Kasi nga nabubuhay kayo sa inyong mga echo chamber. Kaya ako nagsisikap ako na lumabas eh. Kaya ako tinitignan ko sila eh, yung mga kalaban natin eh. Kasi once na hindi na ako tumingin sa kanila, echo chamber na lang din ako ng mga Duterte. Hindi na natin makikita. O, di ba? Wow, sarap. Ah. Ah. Okay. Punta na po tayo rito sa kaya hindi po flop, no? Papaalam lang po natin. Naroon po ako eh. Nakita ko po. Nagtaka nga ako, ang dami pala sa likod. Kasi nung pauwi na ako, mayroon ba kanina dyan sa likod? Kasi parang may mga, alam nyo naman, pag may mga kalat eh. Meron, puno yan. Sabi ng mga viewers natin na tinawag ako. Nagtataka ako bakit ang dami po. Kasi ang problema, siyempre naroon lang kami sa harap eh. Hindi namin talaga makikita yung tao sa likod. Pwera na lang kung umikot-ikot ka. Okay, kaya tagumpay po yun. No? Ang isa pang sinasabi nila, palpak na naman. Kasi presidente pa rin si BBM. Alam nyo, nakakaawa po tong mga BBM vloggers o BBM supporters and vloggers. Hindi na po nila nire-resist yung mga sinasabi sa ano eh. Hindi na po nila nasasagot ng punto per punto eh. Wala na po sila eh. No? Yung kapalpakan po ng gobyerno na sinasabi dun sa rally, parang tinanggap na nila, ano ngayon? Ang dating sa akin, sila pa may kakayahang mangantyaw. Ang dami pong binabatong mga ron. Paano? Wala na po silang sinasagot eh. 20 pesos na bigas. Nagmana na rin sa amo nila eh. Lilipas din yan. Pero ang malupit, nangangantyaw pa. No? Hindi nila alam, parami ng parami yung sumasama sa rally. Dumadami, nagiging normal na. Di po ba ngayon lang tayo nagkaroon ng mga parang naging normal na po, lalo na po sa ibang bansa? Halos lahat na po ngayon ng OFW gusto na magkaroon ng maisog rally. Bakit po? Tanungin ko kayo, meron po bang maisog mga katulad ng maisog rally noong panahon ni Duterte? Hindi po natin hindi ko po tinatawaran yung mga kakayahan ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino dito. Pero yung pong mga nasa abroad, hindi, ulitin ko po, baka may masaktan na mga taga rito, hindi ko po kayo minamaliit. Kaya lang ito pong mga nasa abroad, sila po yung malalakas ang loob. At ng mga bagong bayani yan na sila na lang talaga yung nagdadala sa atin ng dolyar eh. No? Expose po sila eh sa ibang culture. Expose po sila na dapat hindi, expose po sila na sa mas mayaman nilang lugar. Sila po yung na-expose na dapat hindi ganito ang Pilipinas. Alam niyo yun? Dapat yung Pilipinas, yun yung sinasabi ko na pag lumabas kayo sa Pilipinas, makakakita kayo ng ano ba yung itsura ng kaunlaran. Yun po yun. Thank you very much muna kay Marian Julian na nagbigay sa atin ng 6 kung ano man yun. Kron ba? Na-expose po sila kung ano yung rangya eh. Kung ano yung paano mabuhay sa isang bansa na hindi naman pupunta sa mas mahirap pa sa Pilipinas. Yung OFW po natin, bibihira po yung magtatrabahong OFW sa mas mayaman pa yung Pilipinas. Karamihan po ng pinuntahan ng ating mga OFW ay mga bansang mas mayaman sa Pilipinas. So na-expose po sila. At yung tuwa nila kay Pangulong Duterte, shekel. Paulit-ulit tayo rin, shekel. Araw-araw kong tinatanong, shekel. Okay. Na-expose po sila ano maging yung attitude ng mga mayayamang bansa. Nung panahon po ni Duterte, nagkaroon po ng pag-asa tong mga to.
Nagkaroon sila ng pag-asa, nakita ng mga OFW na may pag-asa rin tayong umunlad dahil kay Duterte. Yung less yung crime, yung less yung may kapanatagan. Sila po yun eh. Kaya sila yung magtataka kayo. Bakit mas masigasig yung mga taga-ibang bansa na mag-conduct ng maisog rally? Ayaw nila yung nagaganap sa Pilipinas. Ayaw nila ngayon. Kasi naranasan na nila na wala silang pangamba. Naranasan na nila nung panahon ni Duterte na alam nila ligtas yung kanilang mga kamag-anak na naiwan. Oh, 'di ba? Yan yun. Ngayon kakaba-kaba na naman sila. May dalaga silang anak na nag-aaral, nabalitaan na naman nila na sangkatutak na naman ng krimen. Kaya ito, hindi po normal tong sitwasyon na to. Na halos sa lahat ng merong Pilipino OFW, ay nagkukondak ng mga maisog rallies. Wala po niyan sa panahon ni Duterte. Maski nga po sa panahon ni Pinoy, nauna pa eh. Mga nauna pa. Wala pong ganyan na mga pagkilos. No? Yan yung epekto nung naranasan natin kung paano magkaroon ng matinong pamunuan. Tapos nung bumalik na naman tayo, actually hindi naman siguro si Marcos ang worst. Hindi naman siguro ito. Kaya lang, ang tindi ng pinanggalingan natin eh. Ferdinand Magellan, thank you very much sa $4.99. Pangkape Boss Buds, $4.99. Ang tindi kasi ng standard ni Pangulong Duterte. Tapos talagang ang kinagagalit ng mga OFW na nakikita nila sa mga bansa, isa sa dahilan sa kaya mayaman yung bansa nila, bihira korupsyon. Ang korupsyon sa kanila talagang grabe. Sa majority ng bansa, hindi ko po sinasabi lahat ng bansa walang korap. Pero majority po ng mayayamang bansa, no? Pag ang corruption po, ano po yan? Mas matinding iskandalo. Ang corruption po dyan sa mga bansa na yan, sa mga ibang bansa, matindi po. Dito sa atin, mababalitaan nila, 80 million, ililipat lang kung saan. Thank you very much kay Gregory. Short-sighted kasi mga politiko eh. Kay PRRD, pwede palang long term kahit papaano. Ang plano, hindi hugot-hugot ang budget. Nilangaw din Makabayan Black, sunog na sunog. Nga, free for all na ulit. Tama yun. Yung alam mong may plano. Yung alam mo na yung sinasabi ngayon na nag-concentrate, na minsan, maiinis ka rin dito sa mga oligarko. Eh. Sa bagay, kinalaban talaga sila ni Duterte. Wala tayong magagawa. Kaya sila ngayon nagpapa-interview para purihin si Marcos. Purin-purin nila eh, di ba? Bumalik kasi sa kanila na yung nawala na yung takot nila eh. Ngayon, legal na naman uli sila. Legal na naman uli silang kikita ng malaki dito sa Pilipinas. Kay Duterte kasi, kakaba-kaba sila eh. Hindi nila alam kung ipatutupad ni Duterte yung okay. Revenge talaga yung oligarchs. Kaya kita nyo, saludo sila ngayon kay BBM. Pero hindi po yan eh. Dati na yung mga oligarko eh. Kaya nga, kung oligarko lang pala ang gusto mong mamuhunan sa Pilipinas, ang una kong tanong, bakit ka nagpunta ng ibang bansa nung mga unang 2 taon mo? Bakit ka ikot ng ikot? Bakit tayo nagtayo ng Maharlika Fund? Kung aasa ka rin lang dyan sa mga oligarko na siyang bubuhay sa... alam na po ng mga oligarko yan. Alam na nila mambarat ng mga Pilipino pagdating sa sweldo. Alam na nila kung paano ways ng pamahalaan.
Okay. Wala naman na po naniniwala dyan. Tignan po natin ha. Ito po, katulad po nito. So hindi po totoo yan. Actually, yung mga maisog, hindi naman po people power eh. Kailan ba sabi ba people power? Kung mauwi sa people power, di good. Pero kung hindi, may SONA. SONA po yung kagabi. Kaya ang sinasabi lang nila, parang tinanggap na nila eh. Okay na yan na mag-rally kayo. Hindi na nila kaya sagutin eh. Saan mapupunta 80 billion eh. Kahit ng mga vlogger eh. Ang binabanatan nila, parang mga bata, di bali na, mag-SONA kayo na mag-SONA, mag-rally kayo na mag-rally. Ang presidente pa rin si Bongbong. Si BBM pa rin daw ang presidente. Talaga? Yun nga pinagtataka namin eh. Bakit supporter pa rin kayo despite nang hindi nyo na nga maipaliwanag kung paano nyo sasagutin? Nakiki-oligarkiya kayo. Oligarkiya nga nakikinabang ngayon. Siyempre, sasabihin ng mga oligarkiya, masaya ngayon. Masaya? Ngayon nang sinabi na pinakamaraming mahihirap. Okay. Punta po tayo rito. Isa pang fake news. Ito, si Baste, ewan ko kung bakit pa. Ito pa, nung pinakilala ko si Baste. Okay. Pinakilala po si Baste sa Maisog Rally. Sinisigaw daw Marcos pa rin. Ayan. Panay fake news na po ngayon eh. Dapat talaga tinatama. Yan po, kinakalat po yan ng BBM. Alam nyo, imposible po yan. Una, nandun ako. Nandun po ako sa Maisog, Pampanga. Ang Maisog, Pampanga po, ginanap po yan sa eskwelahan. Papasok ka ba riyan, BBM ka? No? Papasok ka ba sa Maisog? Marami kayo, BBM kayo. Para pag si Baste ay tinawag na tsaka kay sisigaw na Marcos pa rin. Hindi naman po si Baste ang unang nagsalita. Ibig sabihin nagtiyaga kayo. No? Bakit? Ano bang background? Ano? Edit man yung prof background BBM. Oo nga. Yung alam ko po yung nilang gayahin yung sa palarong pambansa, di ba? Sa palarong pambansa, pwedeng mangyari yun kasi hindi naman yung political kay Marcos palarong pambansa yun Pero hindi rin ako naniniwala na sumigaw sila ng Duterte. Pero posibleng mangyari yun, di ba? Kasi palarong pambansa Hindi siya political. Pero etong Maisog, pupunta ka ron, magpaparami kayo para isigaw nyo, Marcos pa rin. Kalokohan. Ikalawa, naroon ako. Di ba? Kaya nakakatawa Ayan, no? Rally na Maisog sa Pampanga noon, Marcos pala sinigaw ng mga tao. Pinatanggal nila ang video na ito sa TikTok pero nakalusot pa rin. Bugok ta. Naka-live kami niyan Naka-live kami niyan. Pwede ba naming tanggalin yung parte na yan? Ano yun? Isa lang yung nagkukuha ng video sa TikTok. Hindi namin narinig lahat. Ganun po ang labanan ngayon. Kaya hindi po tayo po pwede yung basta tayo naniniwala. Yan po yung sinasabi ko lagi. Kasi pandalas na yan na nabibigyan tayo ng impormasyon. Dati po, mga nagbibigay sa akin ng impormasyon, mga pinipm ako. Ngayon, dito na sa live Mas matalas po tayo dyan. Hindi po tayo maniniwala basta-basta. O kaya, ang gusto lang naman nila, kahit hindi mo ibalita ba dong, basta mabasa yung comment,
Tapos ikakat na nila yan. Si Badong Aratili, sinabi na ano. Oo nga, edit nga talaga yun. Kaya lang pinapakita ko po sa inyo kung gaano sila kadesperado. Ganon po sila kadesperado. Okay, punta na po tayo rito sa mga totoong yung may balita talaga. Ay, ito pa po isa, no? Papakita ko lang po sa inyo ulit. Pasensya na kayo, hindi ako high-tech eh. Ayan. Mga sidekick ni Tatay Dig sumadsad sa survey. 'Di ba? Ayan po, pinapakita po si Tatay Digong umiiyak, si Bongo umiiyak, at si Bato de la Rosa umiiyak. Okay. Yan po, number 5 daw si Tatay Digong. Bumagsak daw, 47.7 naging 38. Si Bongo 44 naging 36. Si Bato de la Rosa 33 naging 31. Okay. Ano po ang mali dyan? Ang sabi kasi nila, mga sidekick ni Tatay Dig sumadsad sa survey. So pag sinabi pong sumadsad, laglag na sila sa survey, wala na sila sa top 12. Top 12 po sila lahat. Si Tatay Digong number 5, si Bongo number 6, at si Bato de la Rosa number 11. Sad-sad po ba sila? Hindi. Mahilig sila mag-manipulate ng numero. No? Survey na, binobola pa tayo. Ang senatorial candidate po, 12. So papasok po 12. Kung pasok ka sa 12, nasa Magic 12. Ang balita dyan, dapat ganito. Duterte at ang dalawang sidekick, pasok sa Magic 12. Ganyan po sila mag-manipulate eh. Si Tambaluslos, si Martin Romualdez po, kulelat, 35%. 71% si Sara Duterte. Pero paano nila binalita? Si Sara Duterte tumaas ng 2 points. Si Martin Romualdez tumaas ng 4 points. Pinakamataas ang itinaas ni Martin Romualdez. Pinakamataas ang tinaas. Hindi nyo sasabihin kulelat. Pinakamataas ang itinaas. Antindi po ng ano eh. Antindi nung pagmamanipulate nila sa numero mismo. Di ba? Wala pa pong kampanya niyan. Imagine niyo, kayo nga administration, hindi nyo pa na zero. Admin na kayo. Nung admin si Duterte, zero kalaban. Oh, hindi nyo ba naisip yun? Yung 2019, zero. Eto, may 3 papasok. Sa next ano, nalaman na ng lahat. Sinabi ni, eto kasi before magsalita si Sara Duterte, natatakbo yung 3 Duterte. Paano yan sa next survey? Di pasok na yung 2 pang Duterte, 5 na. Okay. Speaking of survey, eto, nakakatawa na po, desperado rin tong ano. Desperado din to si Lagman. Ito sabi ni Lagman, survey should promote voter education, not just gauge popularity. Hindi ko maintindihan kung nauunawaan ba ni Lagman, no? Yung survey po, ginigauge niya nga yung popularity. Dapat daw mag-promote yung survey ng voters education. Di mag-hire po. Yung survey po, ginigauge niya, dapat daw ang tanong ng mga survey company, wag daw yung sino ang papasok sa Magic 12. Kung lagi daw kasing ganun, kung ngayon gaganapin ang presidential election, sino ang gusto mong presidente? Ayaw niya nun. Ang gusto niya, dapat
itanong yung mga qualities. Bakit mo itatanong? Kilala ba nila yung mga qualities? Kung gusto nyo mag-promote ng voters education, hindi survey company ang dapat nyong i-hire. Talo kasi sila sa survey. Ganyan po eh. Pati ba naman survey? Gusto nyong ihulma sa, dapat daw itanong, kunwari, instead daw na tinatanong, sino yung gusto mo maging presidente? Gusto mo ba ang presidente ay ganito ang katangian? Isang babae, taga-Naga, nagsasabi ng may tunog sa Lenny? Ganun ang gusto niyo itanong. Kaya nga po survey yan eh. Okay. Tapos na ba tayo kay Marcos? Yung yung kasunduan sa China? At siyempre, ang pinakamalaki pong balita, eto po, nakipagkasundo na po ang Pilipinas sa China. Ito po breaking. The Department of Foreign Affairs says the Philippines and China have agreed on an arrangement for rotation and resupplying to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. The two countries have reached an understanding of the provisional arrangement for the resupply of daily necessities and rotation missions to the Philippine Navy vessels. This was achieved after a series of consultation. Okay. Akala ko ba hindi kayo makikipagkasundo sa China? Bakit po walang nagsasabi ngayon na pro-China si BBM? Hindi ba kaya nyo inaakusahan na pro-China si Duterte dahil nakipagkasundo siya sa China? O kahit po pansamantala lang, at least may pagsisimulan. Yun naman po importante. Matigil na yung all along, no? Wag na po nating i-detalye kasi ayaw na nilang sabihin. Ito lang po, both sides continues to recognize the need to de-escalate. Okay. All along, sinisisi nyo si Duterte bakit gumugulo dyan sa South China Sea. Ang sinisisi nyo kasi nakipag-deal si Duterte sa China. Di ba? Yan yung sinasabi nyo eh. Dahil nakikipag-deal. I was horrified. Kasi nakipag-deal si Duterte. Iba-iba pa tawag nyo. Gentleman's deal, gentleman's agreement, no? Secret deal. Na naging dahilan yan, yung ayaw ninyong sundan yung ginawa ni Duterte na naging dahilan po yan, nag-escalate talaga. From water cannon hanggang sa napunta na tayo ng tagaan na, may bolo na, may axe na, meron na binubutas na yung ating yung ating mga rubber boat. Palala ng palala hanggang meron na mapatulan ng daliri. Tapos babalik din tayo sa pakikipag-usap sa China. Pero ano po yung epekto nun? 'Di ba? Ang lala po ng epekto nun eh. Meron tayo laging foreign journalists. Nakapasok po dun. Makikipagitgitan tayo, bobombahin tayo. Nakikita po ng foreign journalists, ibabalita sa buong mundo na parang ang lala-lala na nangyayari sa Pilipinas. Yung pala uuwi din tayo sa ginawa ni Duterte na pakikipagkasundo sa China. Hindi rin pala natin may pagpipilitan na hindi tayo magpapaalam sa China o kung ano pa man. Hindi, ganun din po ang uuwian yan eh. Gusto po natin niya makipagkasundo tayo sa China. Pero bakit pinalayas nyo pa yung mga, binugaw nyo pa yung mga possible na mag-i-invest sa atin dito? May mga posible na mag-invest sa atin eh. Nabugaw nyo pa. Binugaw nyo muna yung mga investors. Ginalit nyo muna yung China. Na-hold yung mga Chinese, hinold nyo yung mga Chinese build program sa atin.
Lalo na yung Mindanao Railways dahil gusto nyong maiba kayo. Kasi siniraan nyo na siniraan si Tatay Digong na siya ay pro-China. Ayaw nyong tularan siya na nakikipagkaibigan sa China. Kaya pati yung Mindanao Railways na on the go na, budget na lang ng China yung hinihintay. No? Nakarinig ng bugaw. Ha? Budget na lang ng China. Pinatigil pa natin. Dahil ayaw nyong ma-identify kayo sa China eh. O yung pala, makikipagkasundo rin kayo. Yung panahon na warak na yung yung itinanim ni Pangulong Duterte na ito ay conducive dahil payapa ang Pilipinas, payapa ng Pilipinas with China, kaya conducive na for foreign investors, foreign investment. Sinira nyo pa yun muna bago makikipagkasundo rin pala tayo sa China. Diba? Tapos ngayon, pupurihin ninyo. Pinupuri nyo ngayon yung BBM administration dahil nakipagkasundo sa China. Di ba ganyan na ginawa ni Duterte na siniraan ninyo? Siniraan nyo nga si Duterte dyan eh. Pati yung mga export natin na saging, nabawasan. Ewan ko yung durian natin kung nabawasan din. Nawalan pa yung mga sundalo natin. In fact, ang pangyayari talaga niyan, nung panahon ni Duterte, o yung katatapos pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, ang sinasabi natin, huwag tayong magpasok ng EDCA rito. Baka mapag-initan tayo ng China, madamay tayo sa Taiwan. Ngayon po, okay na sila ng Taiwan. Goods na sila ng Taiwan, wala na silang problema. Kasi nagsabi yung Taiwan, ayaw namin ng gera. Kaya wala kaming pronouncement. Wala kaming gagawin, hakbang. Wala rin kaming pronouncement na magbibigay ng chance sa China na lusubin kami. Tayo naman, panay pronouncement, panay... Actually, tatapatin ko po kayo, US din yan, hindi po yan nagkusa tayo. Sinabihan tayo sa Singapore. Tama naman yung pinaglalaban ng sabi ng US delegate ha. Basahin niyo po o panoorin niyo. Tama naman yung sinasabi ng Pilipinas na dapat hindi kayo nambubuli, pero dapat mag-usap pa rin kayo. Pinag-uusap rin tayo, ayaw na po. Hindi na po kakayanin ng US na magkaroon pa ng isa pang digmaan. At yung pinaka-popular na presidentiable, dalawa lang naman sila, no? Yung pong malapit na manalo, pinakamalapit sa katotohanan ng maging susunod na presidente ng US, nirecognize na yan. Yung pagkakamali nung nagdaang administrasyon ni Biden na inudyukan tayo ng inudyukan para maguluhin magkaroon ng kaguluhan dito, instigating ng gulo dito sa Pacific o sa South China Sea. Di ba? Doon din pala uwi. Buti nga wala namatay pa sa atin eh. Maiiwasan natin ang gera rin pala. Ayaw din pala ng gera. Pero this time, hindi nila isusumpa si Marcos. Hindi nila magsabi, Marcos pro-China. Sayang. Sayang yung panahon. Sayang yung mga posible sana na pumasok na sa atin. Kasi wait and see sila eh. Good na sila kay Duterte, pero tignan natin tong kapalit. Kasi ang alam ko dyan, kakampi din ni Duterte, ay anak ni Duterte yung vice niyan eh. Okay pa rin yan, pero tignan pa rin natin, hold muna natin. Nung nakita nila po siya, bago na.
Kalasan na tayo ng pera. Wag po tayong maglokohan na may mga malalaking investment na wala nga kayong mapangalanan, eh. Tanungin niyo po sa vlogger ng ano, wala po sila mapangalanan, wala kayong mapangalanan na mga malalaking pumasok dito na investor. Eh, sinasabi niyong investor, hindi naman po investor yan. Oligarko na dito yung mga yan. Sila Ramon Ang, sila Enrique Rason. Teka, tignan lang natin kung meron pa po tayong dapat pag-usapan. Marami rin pong galit sa kanila. Bakit tayo makikipag-usap dyan? Eh, paano? Pinaniwala ninyo na masama makipag-usap. Masama makipag-deal sa China. Ngayon, kung kino-question kayo ngayon, bakit tayo makikipag-deal sa China ngayon? Okay, tayo yung mga reaction nila mga ano. Why do you call it South China Sea when, as a matter of fact, it should be West Philippine Sea? It's ours to begin with. Nakakawalang gana naman po panoorin yung Jones Cup natin. Eh. Panay imported. Eh. Okay, yan lang po ang ating topic. Ngayon naman po, pwede na po tayong